sinasabi doon na hindi lang yung dalawang mag-asawa yung nandun sa vow na yun or sa covenant na yun or sa vows na yun. Kasi nga po sinasabi doon na ang pinagsama ng Diyos, sabihin, it's not only between husband and wife, it's also between God. God marriage is not just a human agreement, but a covenant made before God, who witnesses and join the two together. At sa Malakay, chapter 2, verse 14, kung sino makakasumpong ay subukan po natin basahin. Yun may sinasabi, bakit sapagkat ang Panginoon ay nag-isaksi sa inyo at sa asawa ng inyong kabataan na ginagawa mo ng pag-iilog, bagaman sa iyong kasama at siyang asawa ng iyong iba. Pinapakita ko doon na ang Diyos ay saksi sa dalawang mag-asawa. At marriage is a lifelong covenant. Divorce or separation doesn't free someone to marry unless the spouse has died. So yun po yung magiging dahilan kung bakit kayo magkakaroon ng pagkakahiwalay dahil sa kamatayan ng isang part or except in case of marital unfaithfulness. So yun yung isa pang dahilan na hindi ka magkakasala sa Panginoon dahil yung isang part na yun naman ay nagkaroon ng marital unfaithfulness. At sinasabi po sa Matthew 9, at sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa ng iba ay magkakasala nga ng pangangalo niya. At ang mag-asawa ay sa babaeng iyon ay ihiwalayan ang nagkakasala ng pangangalo niya. So, pinapakita ko doon na kung ang isa ay nangangalo niya, kung sakaling mag-asawa siya, hindi siya magkakaroon ng kasalanan. Diba? Ay, tama ba yun? Kung gusto niyang makipag-divorce sa isa, sapagkat yung isa, ano ba yun? At sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung nakikiapid at mag-asawa sa iba. So, tama ba? Kung ang isang babae o ang lalaki ay nakikapid. So, meron kang pwede kang makipag-hiwalay. Di ba? Tama ba? Oo nga, pero hindi ka muna mag-aasawa kasi buhay pa siya, gano'n. So yun po yung mga vow na sobrang sacred, lalo na sa bawat isa sa atin. At may mga example din po sa Bible na yung kanilang vow is nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa buhay nila. Kasi nga, katulad po ni Ananias at Sapphira. Ito po kasi mag-asawa na kung babalik ko tayo sa Acts chapter 4, yung kung mga believers doon, mga Christian, nagkaroon sila ng nagbebenta sila ng mga properties. Tapos ibibigay nila lahat sa mga apostol. Kasi
sinasabi ko kasi doon, they pledge before the apostles and God and to give the proceeds of a land sale to the church. Pero yung ginawa kasi ng dalawang to, yung isang part ng pinagbentahan, ibinigay dun sa mga apostol, pero yung meron pa siyang itinago. Hindi sincere yung pagbibigay nila doon. Hindi naging sincere ay subukan natin basahin. Acts 1, chapter 5 verse 1. Kadatapwat isang lalaki ang tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawa ni Sapphira at nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Kadatakwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ang isang bahagi ng halaga ng lupa? At nang yaoy na natili pa, hindi baga ninyo nananatiling ang iyong sarili at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo rin ang kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang huminga. Grabe yung yung pong nangyari sa kanya dahil sa pagsisinungaling niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, talagang namatay agad. At hindi lang po doon natapos. Kasi yung kanyang asawa, hindi kasi alam ng asawa niya na namatay siya. At sabi po doon sa verse 8, at sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin kung ipinagbili mo. Ito yung kausap ni Pedro ang kanyang asawa, si Sapphira. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo na gayon ang lupa. At sinabi ay oo, sa gayon. At tatapos sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? At sa verse 10, ito po natin. At pagdakay na handusay sa kanan niya ang babae at nalagot ang hininga. Talagang instant yung nila, yung kanilang pagkamatay dahil sa paglalapastangan sa harapan ng Diyos. So pinapakita po sa atin na talagang sacred yung vow sa ating Panginoong Diyos. Failure, they secretly keep part of the money while pretending to give the full amount. Masakit naman yun. So para mabuti pa, hindi ka na lang nag-promise na i-give mo lahat. Ipupupuan mo lang din naman. Result, God struck them dead, showing how seriously He takes dishonesty and vows to Him. At ang isa pa, si King Saul, sa natin ka mababasa sa chapter 1 ng Samuel, verse 14-26. Kaya nakulang po yung subong magbasa sa mga natahanan kasi medyo mahaba-haba ito. Isa-summarize na lang po. Vow, Saul rashly aware that no one in his army should eat before evening until his enemies were defeated. Kaso hindi alam ng anak niya na nakipag-vow pala si Saul. So, nangyari ngayon, siya kumain ng honey? Failure. His son, Jonathan, not knowing about the vow, ate honey. Saul nearly killed Jonathan to fulfill the vow. Parang, halos mapatay na niya ang anak kasi hindi niya mapupulfill yung vow sa Panginoong Diyos.